'yun. Sa energy fundamentals 'yun, medyo mahaba yung discussion ko dun. Okay, dito kasi sa other energy sources yung mga merong talagang, research studies 'no, na medyo marami-rami 'no. Okay, so dalawa si Jasper ang ano, tama ba? Ikaw nag-iisa ka lang? Opo, sir. Sa topic ng wind. Sino pa kaya ang hindi pa na ano? Sir, Si si Renaw. Si sino? Renaw nagsabi na ano daw siya, si Renaw, tidal daw siya pero hindi naka-submit. Si Renaw daw. Reynald? Ano apelyido? Renaw daw. Inaw po. Si Inaw. Okay. Kaso Dok, Tidal. parang yung tidal din yung sa Oo. akin na may approve na, parang ang sabi niyo po ata 2 ba o 3 yung pupuwede. Kung po, tidal and, hydro magkasama, parang si Sir Christian ikabesa at saka yung sa akin po ata magkasama, tama po ba? Hindi ko lang po na-post na yung Pero ngayon ano yung na-approve, ano yung plan mo i-present? yun po yung since parehas naman po siya tidal, so yung tidal po. So tidal po yung sa akin, Dok. Okay. Magkasama kayo ni Christian? Yes po, base po dun sa, Si nilagay niyo po na hydro Hmm. and tidal magkasama po. Approve na rin yung kay Christian, di ba? Yes po, nung last checking ko po na parang siya po ata yung kasama Yes ko. po, yes po, Doc. FYI na lang Sir Christian, sorry. Okay. So, ang magkakasama, Alvin Christian, tapos, sino pa ba? Ruel Wilbrodo, Emerson, Jasper. Ay, sorry. Sino Emerson tsaka Joshua? Tama ba? Yes po. Si Jasper ang wala. Tama ba? Ay, Opo, sir. sino yung Wala wala po pa? akong kapares. Ikaw yung sa wind. Opo, sa wind po. Okay. So, dapat si ano na lang, no? Para may kasama ka, si Inaw na lang. Nag-submit na ba siya ng paper? Di ba, no? Nandiyan ba si Charlton? Di ba Wala siya siya, Doc. pumasok? Tsaka hindi rin siya naka-submit. Pero nagsabi lang siya na tidal yung gusto niya. O di ano na lang siya, hanap siya sa wind. Para at least may mga may mga kasama kayo sa ano, sa final paper, no? Sa inyong review paper. Okay. Pag-usapan nyo. Anyway, pares-pares naman pala kayo. Pwede nyo i-update yung outline tapos yun, maghanap na kayo ng mga papers na pwedeng i-discuss doon per topic. Sige, ganun na lang. Okay? Naka-record naman to. I-remind nyo na lang si Charlton. Pero online siya baka nagkaklase yun. Sige. Okay? So continue tayo with the technologies related to wind energy. Okay, so we will start with the commercial ones, no, yung very popular, and then we go down to the micro scale, no, wind turbines. Kasi yung commercial ay mega. Okay, so again, there are two configurations: the horizontal axis and the vertical axis. There are several designs, no, that you can, if you're a researcher, you're a research engineer, then you can explore, no, especially when you conduct your thesis studies, no. There are several designs that you can still modify or improve, no, or explore for your thesis. Kaya lang, and ngayon kasi there are several technologies to produce or manufacture and syempre simulate designs. Mas medyo papabilis, no. Nandiyan yung mga 3D printers, no, mga simulation software. Very accessible to students.
So, pwedeng-pwede. Okay, so let's start with commercial wind turbines. Ito yung ilan sa mga popular na manufacturer, no? So Vestas. Okay. Ayan, so we have Vestas V82, Vestas V90. I think they have bigger designs now, no? Greater than 3 megawatts. Latest, I think, 5 or 6 megawatts. No? Check natin sa ano nila. Sa website nila. Okay. So, ito yon. I think sa Pilipinas mayroon Vestas. Okay, although mostly hindi hindi mo mapapansin kasi masyadong mataas, no. Okay. So, nacelle yung tawag natin. Ano pronunciation to? Nacelle, no? Ang ano, yung doon sa may head ng ating wind turbine. Okay, so it's composed of course, yung ating gearbox, no? And shaft and other parts. Then syempre yung generator nandoon. Okay, yaw system. Ayan. Then and other sensors, no, and meteorological devices. Okay. Now on the graph, no, shown on the lower right, this is a plot, no, of the wind speed against the power generated by the wind turbine in kilowatts. So sa left y-axis, and then efficiency niya on the right axis. Of course, there should be a balance between power and efficiency, but you cannot generate significant power if you don't have the right speed. So tinitingnan din yun, no? Tinitingnan din siya. Check ko lang kung ano yung pinakamalaki na ngayon ng Vestas. Mayroon na silang ano na yung pinakamalaki nila ngayon. Largest. Ay, the order naman pala to. 7 megawatt offshore wind. Laki na, no? Tingnan natin yung latest nila. Second highest offshore wind turbine in the world with a blade of 115 meters in energy power. Wow, 15 megawatts. Laki. 115 meters na blade and 15 megawatts. Ano, no? Ganun nakalalaki ngayon, 15 megawatts. So this one is 3 megawatts. Okay, so anyway, ito yung graph mapapakita mo, no, makikita mo dito. There is a sort of prescribed wind speed, no, to achieve significant power, no. Based dito sa graph, no, para ma-achieve niya at least yung kunyari kung 3 megawatts ka, 80% capacity, so mga nasa ano yun, no? Nasa 2,400, no, or 2.4 megawatts, should have a wind speed of around ano yan, mga 11 to 13 meters per second. Okay, so nandun sa part na yon. Okay, and you get an efficiency of around mga 40%, no? No, take note sa
ang maximum, so bets limit is 59, no? 59%. So mahirap talaga ma-achieve yung 59%. So okay ka na kung ma-achieve mo 50% efficiency. Okay, so there will be a balance between efficiency and power output. Kung makikita mo dito yung peak power can be achieved at a wind speed of ano nakita niyo dyan? Peak power niya nasa 3,000 or 3 megawatts. Nasa wind speed na mga nakikita niyo ba yung graph sa ilalim? 14 po. Ayan. So nasa gano'n, no, 14, 15 meters per second. Unfortunately, at 14, 15, medyo hindi na siya efficient. Bagsak na siya, no? Medyo mababa na siya. Less than 30%. So, kahit mag-peak power ka, pero hindi ka naman din efficient. So, parang useless yung mapuproduce mo na power. Okay, so there should be a balance. Pwede mo naman din taasan yung efficiency, no? So it's most efficient at around ano yan, 8, no? Between 7 to 9 meters per second. However, the power output is much less, no? Nasa ano lang. Nasa 1,000, no? 1,500, no? Between 1,000 to 2,000 megawatts, kilowatts. So, bababa naman din yung output kahit mataas yung efficiency. Okay, so there should be a good balance between efficiency and power output. So, kaya lang hindi mo makokontrol yung wind speed. Kasi naturally ano yun, natural source, no? So kaya dapat tama talaga yung location or site selection pagdating sa pag-set up or install nitong mga commercial wind turbines. Kailangan may ata nag-message ba siya? Ay wala ba message? Ano yung nag-message kanina? Parang may Nilagay ko lang, notify. sorry Doc, nilagay ko lang po yung approve niyo po sa akin na ano, kasi hindi ko pa po nalagay. Sorry po to interrupt. Ay, okay. Kala ko may nag-message. Okay, sige. So, anyway, mamaya bigyan ko kayo ng oras doon. Okay. So, ito yung isa sa mga tinitingnan. And then, syempre, mayroon tayong yawing, no? Where you could place the head of the turbine in the right direction, no? Okay, meron din tayong gamesa. So, currently yung Vestas may 15 megawatts, no? Ganun na kalaki, which is blade na 115 meters. Hindi ko na na-update tong presentation. Okay, but those are those type of wind turbines are designed for offshore. So, sa labas, wala sa lupa. Okay, 15 megawatts. So, okay, itong gamesa, kalaban naman to. Vestas, I think it's ano ba tong company na to? This is Danish. Tama. So it's a Danish company. While for Gamesa, I think this is Spanish eh. Check natin yung Gamesa. This is Spanish.
Ay, Siemens Gamesa na pala siya ngayon. Okay. So ito naman, GAT, it's a 2 megawatt wind turbine. So same thing, meron silang power profile o yung wind speed versus power output. Na-acquire na siguro. Anong bansa ang Siemens? German. Okay, so pero Spain ang Gamesa. Check natin yung kanilang biggest. Okay, they have 6 megawatts. Yung kanilang mga offshore, wow, 14. Pang-inland. Hindi din sila nagkakalayo. Sa inland, yung Vestas, mga nasa 7. Sa offshore, nasa 15 kanina. Itong Gamesa, ang offshore nila nasa 14. 14 megawatts. Okay. Power rating, no? So, gano'n na kalaki. Ayan. So, again, itong example naman nandito. So, gano'n din, more or less nasa 10 to, di pala 10, mga 11 to 12. Dito, to 15. Ang peak power. Okay, ang desired wind speed, no? Or ideal wind speed. Kaya lang di nakalagay yung sa efficiency. Okay. So 2 megawatts currently, their biggest is 6.6. So ganun din, more or less 7 megawatts for inland. And then for onshore, for offshore, nasa 14 megawatts. Okay, ganun na kalaki yung mga bagong ngayon, commercial wind turbines. Pero sa Pilipinas, I think wala eh. Hindi pa sa abot sa ganun. Mga nasa 2 or 3 megawatts tayo sa Pilipinas. Pero syempre combined, malaki yung output niyan, no? Saan ba ang biggest sa Pilipinas? Ano yung capacity ng, for example, nung sa Pagudpud? Ilang yan? Combined, it will be much bigger. So in the Philippines, yun nga yung sa Burgos, no? Anong capacity nung sa... Yung sa sir, sa Ilocos, yung sa Bangi. Yun ba yun? Bangi Wind Farm. Ito is Burgos ang biggest. Burgos. Hindi, tama. Second wind farm. It is the largest eh. Ang Charlton. Uy, wala ka pang approved paper, no? Sir, yeah. Sir, sige. Ang ko po sana, sir, dahil wala pang kumukuha ng yung tidal, wala pang kumukuha nun. Yun po sana ang meron na raw. Meron na po? Meron na raw, dalawa. Meron ng dalawa. Ang walang ka-partner, si Jasper. Tama, no? Po. Yes, sir. Nag-message na po si Jasper. Bali, sa winda lang po kami. Yes. Para at least yung gagawin nyo mamaya. Kasi after nito, yung natitirang oras, i-update or i-revise yung napasa na outline para doon sa review paper. Yun yung finals equivalent ninyo eh. Apo. Bali partner na lang po. Partner na po. Apo. Pero hindi. Pero kailangan mo muna magpasa ng approved na na paper under under wind. Wind na rin po. Wind pareho na lang po kami ni Sir Jasper. Kasi may magkakapares na eh. So meron na sa biomass, meron na sa solar, meron na sa wind tidal. Para at least may kasama si Jasper for the final paper, yung review paper. Sige po sir, salamat po. Thank you po sir. Okay, ganun na lang. So capacity 150 megawatts. 150 megawatts yung sa Burgos. Malaki, no? 150 megawatts with 50 units.
ng wind turbines. Kung 50, tama. 3 megawatts eh. Vestas na 3 megawatts times 50, 150, tama. So yun yung largest, I think, sa Pilipinas. Yung sa Pililya, yun pinakamalapit kung nagbabike kayo, no? Madaling puntahan yon sa Rizal. May mga taga Rizal din ata dito eh, no? Tama ba? May meron ba dito sa faculty sa Rizal? Ano ba yung pangalan ng URS, no? University of Rizal System. Meron ditong faculty ba doon? O yung sa isang klase yun? Sa Sir Jasper. okay. Ayun pala Hindi eh. po sir, sa amin po sa Mandaluyong po. Rizal Technological. RTU. Okay. Apo. Hindi sa URS. Okay. Oo. Rizal Technological University. Sa Pililya, maliit lang sa Pililya eh. Ano yung capacity? 54 lang. 54 megawatts. So maliliit lang yun nandoon. Okay, anyway. As mentioned, no, meron tayong BETS limit. Kaya pag nakita natin yung power profile, yung wind speed versus power profile, together with, of course, the efficiency, no. So mapapansin nyo doon, hindi yung profile niya hindi lumalagpas ng, particularly for the efficiency, hindi lumalagpas ng 60%. Although there are manufacturers claiming to have reached 60%. Okay, so but basically it's because of the the BETS limit, no, which is 59%. So ideal propeller will be able to reach that, no, 59%. But for other designs, malabo, no. Kung mapapansin nyo doon sa kanina, let's say yung sa Vestas, no, highest efficiency niya will be just around 50%, no, 50-51. Sorry, hindi pala. Yung red pala to. Around 45%. Yan, so around 45% ng efficiency. Okay. Ano tayo? Hindi ko pa yun. To be continued. Ayan. So ideally, pwedeng ma-reach yung 59. But for other designs, siyempre much lower, no? So, teka lang. Nag-unmute automatic. Ayan. For other designs, ayan. So we have high-speed propeller, second to the highest, no, sa efficiency, in terms of efficiency. The Rheos very efficient, kaya lang problem yung pag set up siguro or pag maintain. Okay, pero mataas siya. Okay. Then American Multi-Blade, Savonius, okay, very and Dutch Arm, nandun sila sa range na na medyo mababa yung kanilang efficiency. Tapos this is against TSR, tip speed ratio. Mamaya pakita ko sa inyo yung definition and the formula for the tip speed ratio. Okay, so ito yung parang sort of summary ng efficiency of different blade designs. Ayan. So yung kanina na mention yung TSR, or tip speed ratio. So by definition, it is the ratio between the speed of the blade to the blade tip. By the way, no, sa tip of the blade, speed of the tip of the blade to the speed of the wind, no, free stream wind. Okay, so there's an optimum angle of attack which creates the highest lift to drag ratio. Okay, and the angle of attack is dependent on the wind speed, and we have we want to optimize that
tip speed ratio. Yung formula is this one, no? So ito, omega R, no? Where the omega is the rotational speed in radians per second times, of course, the radius of the blade. Okay, para makuha natin yung velocity ng tip ng blade in meters per second. Okay, so radius of the blade or rotor radius. And then V, of course, is the wind velocity. Okay, kung mapapansin nyo dito, yung TSR ranges from from 0 to 8. Well, from 0 not moving to 8. Okay. So pag 2, that means yung rotor speed twice as fast as the wind speed. Okay, so meron tayong sort of parang estimation. You could estimate the speed of the tip of the blade against the wind speed, no? Okay, so this is another illustration or profile of the different blade designs with their efficiency, no, or rotor power coefficient. Okay, as compared to their tip speed ratio. Okay, so dito yung commercial nasa, ayan, nasa range, nasa TSR between yung 3 blade rotors, no? TSR ranges from around 5 to 11 and peaks at a TSR of 7. Yan, kung mapapansin nyo dyan. So, TSR for around 7. Sa 2-bladed, medyo nag-move siya. So, TSR from 7 to around 15 and peaks at 10. Pag 1-bladed rotor naman, nasa between 9 to 18, then peaks at 15. Okay, kapag ganyang matataas na tip speed ratio, ibig sabihin, mabibilis yung ano niya, no? Mga rotors. Kasi mas based from sa formula, it's the tip speed over the wind speed. Okay, so pag matataas, obviously, mabibilis yung spin ng mga blades. Okay, and then syempre meron dun sa mga mababagal ang design. Ayan, the Reus. Okay, yung classic na Dutch windmill. Ayan, meron din mga Savonius. Tsaka American, no, wind turbines. So nandun sila sa lower range ng TSR. So ito yung mga medyo mababagal, ano. Okay, so mabagal and less efficient, no. Tapos yung iba medyo mabibilis, no, and more efficient. So yung ideal talaga yung sa 3-bladed, no. Nandun sila sa gitna, no? Efficient and just sort of not so fast, not so slow, no, speed based from their TSR. Okay, so kaya makita natin yung mga commercially available talaga, common yung mga 3-bladed. Okay, the Reus is maybe close, okay, but has a lower efficiency compared to a 3-bladed design. Ayan, so other designs for horizontal axis. Ayan, ito yung mga micro wind turbines.
Okay, meron tayong tinatawag na upwind tsaka downwind turbines. So, although pwede naman silang gumana, no, on both directions. So, pag upwind, yung head facing the wind, no, while sa downwind, sa backside o sa rear, yung pasok nung wind, no. So, yun yung tawag sa kanila, upwind and downwind turbines. Okay, so how big is a 2 megawatt wind turbine? Vestas V80, 2 megawatts. Kasi laki ng Boeing 747. So imagine yung ngayon na onshore, which is 6 megawatts. No? 6 megawatts. Mas malaki na sa aeroplano yon. Pero sa Pilipinas, mukhang wala pa atang ganon. And then imagine sa offshore na kung saan walang, well, usually walang tao, no? Mas malaki, almost twice as that of the onshore, no? Which is, yun nga, nasa 14, 16, 17 megawatts. No, imagine kung gaano kalaki yun. Times 8 nito. Okay? So, mas malaki pa talaga sa aeroplano. And syempre, yung kanyang mismong yung body, no, dapat mas mahaba kaysa doon sa blade. No, imagine gaano kataas 'yon. Okay? So this is a profile, no, power to speed profile of a Vestas V80 2 megawatt. As you can see, ano to, meters per hour or miles ba to? Teka lang, hindi ko maalala kung ano to. Kasi kanina atento, paki-convert nga to. Let's say nagpi-peak siya sa 30, di ba? Pa-check yung meter per second nitong 30 na to. Kung ito ay 30 meters per hour ba or miles per hour? Pa-convert nga sa meters per second. To meters per second. Tingnan natin kung miles. Tama, miles per hour nga yan. Tama? No? Miles per hour yan. Yes po, sir. Hindi meters. American kasi, no? Vestas miles. American lang gumagamit yan eh. Sa Europe units, hindi rin eh. Okay, so ano nga yan, miles? So kung 30 mph, miles per hour, papatak na sa 13 meters per second. Ganun nga yung kanina, mga nasa 10 to 15, no? So nagpipick yung Vestas para ma-achieve mo yung max power niya na 2 megawatts, you should have around 13 meters per second na wind speed. Okay? Up until na safe, no? Para hindi siya bumagsak or masira. Up until 40 miles or 45 para hindi masira yung ating wind turbine. Pag 45 miles, nasa 20. Okay, so tama. So 20 meters per second. Which is, I think, mahirap naman ma-achieve. Okay, naturally ha. So 13 meters per second to get 2,000 megawatts of power output. Wala lang dito yung efficiency, no? Hindi nakalagay. So maganda nga kung double y-axis yan. You have the power and then you have efficiency on the other side. You could balance, no? Efficiency with power. Kaya lang, yun nga, yung sa wind speed, medyo wala tayong ano dyan, control, no? But you can always yawn the head, no? And rotate the blades, no? Para magkaroon ng konting resistance or drag, no? Para hindi more or less ma-produce mo yung desired power output.
Okay? So, recent capacity enhancement, medyo luma na tong illustration natin na to. But they are also taller than the Statue of Liberty. Okay, so ito yung sa comparison. Greater than, of course ngayon, 5 megawatt to, no? Ngayon may mga 6-7 megawatts. Sa onshore yon, ha? Sa offshore, we have 17, 14 to 17 megawatts sa offshore. So, ganoon na kalaki yung ating mga commercially available wind turbine. So, ito medyo yung lumang illustration na to. Yung state of the art niya nasa 2 to 3 megawatts pa lang. Okay, ito ay medyo luma na rin. But this it's just comparing the wind diameter, no? Versus power. So of course, you produce higher power if you have a bigger rotor area, no? Kasi dun sa formula. Okay, so area is directly proportional to the power output. Okay? Or yung rotor speed, rotor length, no? O yung radius or diameter, ini-square mo yon because of the formula, no? So malaking impact ng rotor diameter, rotor radius sa power generated. So a typical 600 kilowatt turbine, no, has a rotor diameter of 43 to 44 meters. Medyo malaki na yan, no? 600 kilowatts. Okay, which translate to an area of about 1,500 square meters. Okay, so rotor area determines how much energy can be harvested. And rotor area increases with the square of the diameter. Na-discuss natin ito last time. So a turbine which is twice as large will receive, 4 times as much as energy. So compare nga natin, let's say 27 and 54. Twice yun, di ba? 27 and 54 to 25, ang 54 100 kilowatts. So tama, no? So almost 4 times. And dito sa illustration, makita mo dyan, 27 meters, 225 kilowatts. Pag 54, doble nun, nasa 1 megawatt. No? Okay? Kasi ni-square mo. Sir, pwede pong Yeah. magtanong? Sige. Yeah, sige. Yung nakikita po nating design ng rotor blade configuration for mga wind farms, bali 3 lang po, 'di ba? Kadalasan yung mga malalaki na. Yeah. Halimbawa yung sa Germany, yes. sa US or sa China. Ang tanong ko po, may effect ba, for example, are we confined to 3? Kasi ang tanong ko po, anong effect kung dadamihan natin yung blade? Meron po bang effect sa efficiency? Kasi I think ang effect nun is lalaki yung yung torque, no? Pwedeng lumaki yung torque kasi dumami yung number of blades, pero ano po kaya yung effect nun sa efficiency? Kasi sabi nila pag maraming contact surface area sa hangin, maganda rin yung efficiency. So ang tanong ko po doon is, can we compromise na halimbawa instead na pahabain yung blades, pwede bang dagdagan na lang? Ganun po ba? Or may ano po yun, may downside? Ganun. Kasi yung mga maliliit na turbine, kung nakikita natin yung kung napapansin natin yung mga turbine sa residential area, di ba parang may turbine po pero pump lang ang pinapagana or nag-generate siya ng mga kuryente para lang sa bahay. Nakita natin yun maraming blade. Napansin niyo po na marami-raming blade na nakapaligid doon sa bungero. Opo. Di ba yung mga microwave. Yung sa mga residential po, parang wala akong nakitang residential na 3 lang yung blade eh. Pero sa malalaki po na wind farm na talaga, kasi galing ako ng Ethiopia, may project po dun yung yung China, gold
Goldwind. Yung technology is coming from Germany, pero China ang nag-manufacture. Ang daming sinupply ng ano doon ng China, matataas. Pero three blade rin po siya. Hindi ko lang na investigate yung profile kung naka-ano rin siya. Kasi sabi nila nakakatulong din daw po yung profile na ano yung sa eroplano, yung airfoil, yung parang korte ng Yes. ano ng Lift ng wing ng eroplano. Kasi may ano Yung yun, may lift configuration yun eh. po. Oo. Siguro May one may consideration, lifting effect yun. oo, kasi yung design talaga ng blade mismo parang kagaya sa eroplano. Na pag tumama dun yung hangin, dapat may lift siya para umikot. Para magtuloy-tuloy yung ano, yung moment Oo, na para magtuloy-tuloy siya. So, yun yung magtuloy-tuloy. essentially design, and na ano yun, na namo-move yun actually. Parang gaya din sa eroplano na na 'di ba parang may motor siya na kung pa-lift na siya or pa-land siya, nag-a-adjust yung kanyang yung parang wing, yung edge niya. So same with same with wind turbines na na-adjust din yun para ma-improve yung lift or ma-increase yung drag. Pwedeng pabagalin, pwedeng pabilisin. Yun nga, kailangan matimpla mo siya yung tamang efficiency at saka safety rin. Kasi pwedeng magkaroon ng matinding turbulence kapag hindi na-control ng maayos yung pag-ikot ng blades. Pero yung sinasabi mo na susobrahan, I think was more on the materials costing eh. At saka Okay. pero Halimbawa, ito, sir, pag tinanong tayo, bakit hindi apat? Parang bakit hindi apat? Kasi 'di ba tatlo po 120 degrees yung ano niyan, 'di ba pagitan ng 'di ba 360 lahat yan sa circle, 'di ba? So 120 yung ano niya, yung pagitan. For example, kung gagawin nating apat na blade, ano po kaya yung effect? Parang ganun po yung tanong ko. Anong masasacrifice, or sabi niyo nga material, aside from the material, does it offset the efficiency recovery, or magastos lang talaga sa material? Ganun po ba? Paano po ba yan? meron kang kasi I'm looking into the micro scale. Marami rin ako nakikitang three-bladed eh. Pero I'm interested to see yung sinasabi mong more than 3. Opo, Kasi pero hindi may siya nakita airfoil. Yung profile, sir, I think hindi siya hindi siya airfoil, hindi siya katulad ng eroplano. Ano siya yung parang sa latero Helix. lang na Helix hindi, ang design? iba pa yung helix. Yung helix na hindi, iba pa yung helix, sir, parang Archimedes yun eh, di ba yung sa Europe? Helix is yung Archimedes style. Ano siya yung parang blade ng latero lang na pinagsunod-sunod, parang ganun po. Pero hindi siya airfoil. May ganun. ma-search mo yung picture para at least makita. Iba pa to sa yung Sige po, sir. kagaya sa Dutch windmill, kasi itong Dutch windmill 4 eh. Nakita mo to sa picture. Okay. Opo, yung 4 siya sa Dutch windmill, 4 yung sa Netherlands. pero opo. mabagal siya. Mabagal. Mabagal siya and less efficient. Based sa studies kasi, ang most desirable na there's a balance between efficiency and the speed. Itong mga three-bladed design. Ang pinakaano po, no? Oo, Nakakatulong based ba dito. nakakatulong po ba, sir, yung spaces in between niya? Halimbawa, yung 'di ba kung tatlo lang, at least marami siyang space na pag-anuhan ng hangin, parang papag-circulate-an. Kasi Parang kung less marami resistance. Oo, kung marami, less resistance babagal po. siya. Oo, totoo yun. Pwedeng Kasi bumagal, tingnan mo, mapapansin, it's actually logical as well, no? Kasi kung titingnan mo dito, yung one-bladed can move very fast based on the TSR. No? So as Opo. blades, medyo bumabagal siya. No? Pabagal siya ng pabagal. So maybe tama yung sinabi mo, there's also one consideration aside from the materials, it could lower the speed, and Yung that speed. translates to lower efficiency. So Kasi talo ka na sa bibigat na rin yan eh, no? Talo ka na sa kumbaga talo ka na sa materials, sa efficiency. Talo ka pa sa parang talo ka pa. efficiency. Oo. Kasi the more that you put, the more blades that you put, the lower the efficiency.
no? Based dito Mm. sa Mm. based dito sa illustration ngayon dito sa slide. So yun, yung tingin ko yun yung isa sa mga reason. And then kasi kapag commercial, usually hindi naman matataas ang pagkabit niyan, di ba? So mga ano lang yan, mga 2-3 stories. Ano yung nakita mo sa sa abroad? Gaano Ay, kataas yung sa abroad, sir, pag-install nila? matataas yun. Yung sa gawa po ng China, mataas yun. Sa mga bundok kasi nila tinanim sa mga bundok Okay, ng so mabilis. Ethiopia. Okay. Hindi na Ano hindi natin talaga siya, nakita kasi yung pang wind farm talaga. Wind farm. Ang tataas, pero siguro micro ang mga, scale. hindi po. Siguro ano Pero talaga yun, pang commercial industrial. siya. Kasi pang commercial, parang sinusupply niyo yung mga grid May mga iba regions yun. ng Oo. Ethiopia. Ilang blades yun? Gold Ilang wind blades? po. 4? Gold Tatlo wind. din po, Ilang tatlo. blades yun? Tatlo po. Hindi, yung nakita mo na na marami, more than 3. Doon po, dito lang yung sa Pilipinas, sir, yung sa mga bahay-bahay lang po na umiikot yung Ano itsura nun? Sige nga, i-send mo nga sa akin send mo nga dito sa Ay, send chat ko lang po box yung maya-maya, sir. Sige, sir. itsura para makita Tsaka, natin. sir, dagdag ko nga pala tungkol sa efficiency. Yung gawa ng Germany, sir, ano siya nakalagay, gearless, tapos sumusunod siya dun sa direction ng wind. So, ibig sabihin, hindi siya fixed. Pag kung Hindi, saan yung nagyoyo. direction ng Nagyoyo yun. Oo, nagyoyo. Pag Oo. kung saan nandun yung hangin, parang umaano siya, ano niya, nasa sense niya na re-receive niya, dun siya pumapaling. Kasi kung Yeah. nag-iba yung direction, tapos isa lang yung sayo, hindi ka makaka-harvest ng as much energy as Correct. as possible. Yun po yung Correct. parang Kaya dagdag dito, ayan yung sa nozzle niya, meron tayong mga meteorological sensors devices. Ayan, for example, ito yung speed, merong anemometer tsaka wind anemometer, vane. opo. Ayan. So dito Yung naka-install yan speed, sa yung mga direction. Correct. So yun yung para ma-maximize nga yung yung power Maximize siya, output. Opo. So may ganyan yung design niyan. Curious ako dun sa sinasabi mo na more than 3. Pero mamaya papakita ko yung Sige iba po. pang mga ibang microwind designs na hindi siya 3-bladed. Yun nga may mga helical designs. Tsaka may mga vertical axis. Okay. Mamaya pakita ko sa discussion. Sige po, sir. Pero Salamat po, sir. interested ako dun sa 4. Sige, sir. Sige, papakita ko po. Nag-search ako kanina nag-search ako. May nakita rin akong 4. Pero hindi ko alam kung 5 nga ang blade Hindi ko alam paanong nito. 5 siya 5-bladed na wind. Pero baka very light material. Ano kaya capacity nito? S-type wind generator. S-type wind generator. Mamaya check ko to. Pero kasi yung mga pinapresent natin dito are mga research-based designs. Well, of course, other than the commercial ones we just discussed. Pero sige, natin yan. Curious din ako malaman yung more than 3. But based dito sa graph, sige po, ang ideal talaga ay saan ba yan? Yan, 3. So there's a balance between efficiency and the speed. Siguro yung nasa range ng yun nga mga 10 to 15 meter per second achievable siya na sufficient din siya to operate etong mga 3-bladed wind turbines. Feeling ko lang, no? So, siya yung ideal para sa ganong natural wind speed and at the same time nakapagbigay sa'yo ng highest efficiency. Pag sa mga, syempre, may mga location talaga na medyo mabagal yung wind speed. So yung mga engineers, tinatry nilang mag-design ng mga wind turbines na kayang tumakbo at a lower
wind speed. Kaya yan, pumasok yung mga vertical axis, yung mga iba't ibang design, the Reus, Sabonius. Mainly because, yun nga, hindi mahirap ma-achieve yung ganong wind speed. So there's a compromise. Okay, so ito, ayan. So as mentioned, kapag dinoble mo yung diameter or yung radius, you get 4 times as much energy. Okay, so now to be considered a good location for wind energy, the area needs to have an annual wind speed of at least, wow, 12 miles per hour. Okay, or nasa ano, 5.5. Oh, mabagal yun 5.5 meters per second. Balikan natin yung graph ng 5.5. Ay, hindi kasi TSR pala to. 5.5. Di, pa- 5.5. Per second yun, Oo. sir, eh. Per second po. Kaya mabilis na. Oo. 5.5. Ngayon, check nyo yung Per sa second. ano natin. Check nyo yung sa ano natin. Yung sa, pero kasi 5.5, pag tinignan mo kasi dito sa graph kanina, TSR. Ito, yung ideal kasi niya ay ano sa mga commercial wind turbines, ang ideal niya mga nasa 10, between 10 to 20 para makapag-operate siya at peak power, meters per second. So, pwede pala at lower wind speed, no? So, para makapag-generate ng significant power or energy, parang minimum wind speed is nasa 5.5. So, almost, twice as less dun sa ideal para dun sa mga commercially available. Ang tanong ko ngayon, for example ngayon, anong wind speed sa Metro Manila? Check nyo nga in meters per second. Anong naka-indicate sa sa weather natin? 11 kilometers. 11 kph. Mabagal, no? Hindi sapat. 11 kph to meter per second. Sa akin kasi dito 11 kph eh. Okay. Ito sir, 19 eh. Ibig sabihin mas mabilis to. 19. Oo. 3 Mm. meters per second. Hindi pa sapat, no? So parang, Oh, anyway, kasi good 5.5 location. yung minimum. Good location ang sinasabi niya. Pero yun nga, if you can design, di ba, mga micro that can run even with less than 5.5, then that's good, no? Okay. But ideally, yun nga, minimum is 5.5. Okay. So, yawing. Ayan, yung facing the wind. Kanina na-mention yun, no? Yung sinusundan yung wind direction. So, we have 2 types, yung active yaw. So, all medium and large turbines have this, no? Active yaw. And some small turbines in Europe. So, merong anemometer sa nacelle or nacelle. Okay, which tells the controller to point towards the direction of the wind. Siyempre merong upwind tsaka downwind type And then the yaw drives the yaw drive turns gears to point the rotor into the wind. Okay. Yung passive yaw naman meron siyang parang buntot, no. So this is for most small turbines, the wind forces alone and direct the rotor. So meron siyang tail vanes na tinatawag. And mostly for downwind turbine. So yung ang pasok ng hangin ay galing sa likod. Okay, kasi yung magtutulak doon sa direction. Okay, so meron tayong passive yun na walang motor, no. Parang free flowing yung head nung turbine natin. But this is mostly for micro turbines. So itong mga microturbines, kaya na-curious ako kanina kasi 4, yung mga nakita ko rin 3 kahit sa micro scale, no.
mga tatlong three-bladed designs din siya. Pero medyo naiiba na compared dun sa commercially available. But still, they are three-bladed designs. Ayan. So let's go to the smaller horizontal axis wind turbines. These are, I think, commercially available na rin to, no? They range from 25 watts, napakaliit. Ano kayo mapapower nito? Ilaw, no? Sa Pilipinas, before may mga nakikita ko eh. Ang mabilis din ng ikot Yung combination ng solar with wind. Marami ako nakita nito before sa probinsya eh. So may mga poste sa kalsada na may wind tsaka solar. May solar panel na may wind pa. I believe may mga batteries yun sa poste para at night, no, you have still power to light yung mga fixtures doon sa posts. So these are some of the examples. You have the Bergy small wind turbine. Ito mabibilis no. West wind. And ito Marlec. Yan, more than 3 blades. Okay. Wind turbine. So ranges from 25 watts to 100 kilowatts. 100 kilowatts. Ano na mapapaandar nito? Pero medyo malaki na yan pag 100 kilowatts. Ano mapapaandar niyan? May madami-dami na yan, ano? Makakaproduce na ng aircon yan, di ba? Ang aircon is nasa 1 kilowatt. Tama ba? Isang aircon na maliit, nasa gano'n, 1 kilowatts. Marami na. May TV ka na dyan, tsaka aircon. Ay, hindi ko na ayos yan. Okay, so these are some of the examples. Let's proceed to vertical axis. Wind turbine. So kanina horizontal axis. Proceed to vertical axis. So if you go back dun sa kanina sa chart no, sa graph, they are not as efficient as a horizontal axis wind turbine. No? You have seen naman yung iba't ibang designs doon. Yung mga nasa lower TSR. Okay, they are not as efficient as horizontal axis. And here are some of the designs. Okay. Ayan, meron tayong mga parts, no. So may upper hub, lower hub for the Dareos design, no. Tapos meron tayong rotor blade, and then syempre yung to keep the structure upright, no. You have guy wires. And then yung gearbox na nasa ilalim. Tsaka yung generator. Ayan, then we also have the smaller scale, no, smaller designs. Yung sa Bonyus, ayan. Mamaya pakita ko yung mga tawag sa kanila. Okay, so they're not efficient. However, they offer benefits in low wind conditions. Yun nga, kasi they operate at low tip speed ratio, no? So, kaya nilang umandar kahit mabagal yung hangin, no? And it's easier and safer to build, especially in urban areas. Maybe it's less noisy din. Haven't seen one in urban areas. But it's safer and easier kasi they also move slow. Yan, can be also mounted close to the ground. Yan, kasi nga hindi naman kailangan nila ng mabilis. Masyadong mabilis, okay? And they handle turbulence better. Yan, kasi kapag yung malalaki, pwede talagang masira, no? Matanggal yung mga blades pag sobrang lakas ng hangin. So ito pwede sa bagyo. Sir Ferrer, comment lang. I think sa Turkey yata at sa Malaysia ganyan po yung ginawa nila eh. Sa along the road, yes, actually. may mga ganun po sila. Correct. Meron yan sa Japan, I think, or sa Taiwan ba 'yon. Basta may mga ganito mga designs na may kita mo even sa mga malls. Mamaya pakita ko yung mga hindi ko lang nalagay kung saang bansa. Pero they are employing these kind of technologies. So mainly yun, pailaw, ganun sa mga poste. And siguro yan sa mga buildings. Okay, maximum efficiency is only about 30 to 40%. Okay, as compared to dun sa mga three-bladed designs na commercial,
maabot ng 45 to 50 percent. Okay? And then usually for private use kasi hindi naman ganun kalaki yung power output ng mga yan. Okay, so there are two types of turbine designs. We have the drag type and then we have the lift type. Pag drag type, parang bubuhatin ka ng wind, no? Well, pareho naman bubuhatin. Pero pag drag, sinasalo mo. No? Pag lift, inaangat ka, no? So for drag type, ang example niyan ay yung Savonius, para siyang cup, no? So sasaluhin niya yung parang anemometer, parang ganun. Okay? So sasaluhin niya yung wind para umikot siya. Then for the lift, yan, yung kagaya sa eroplano. Okay? So yung design niya to lift, no? So dito instead na lift na aangat, lift na iikot, no? So lift designs, nandyan yung sa horizontal axis, obviously lift yung pagkakadesign sa horizontal axis. Pag sa vertical, nandyan yung Dareus, no? So Dareus design for a vertical axis na wind turbine. So yung blade mismo, kaya ito yung magandang aralin, no? So for if you're a researcher, you can design yung tamang angle of attack, tamang material, kasi pwede ka na mag 3D print. O anong composite material yung pwede mong gamitin and so on. You can even simulate because there are already softwares available for simulation. Okay, so ito yung sa Dareus, yung lift type. This has been researched and developed extensively by Sandia. I think this is in US in the 1980s. Yeah, unfortunately, hindi pa tayo makakita ng maraming ganito. No? So for some reason, hindi talaga siya na totally parang implemented or employed, no? Ano pa rin talaga yung sa three-bladed na vertical axis. Okay, hindi ko nakalagay yung capacity nito sa Sandia. Kasi it's a research lab. Saan ba itong Sandia? Anong state ba to sa US? Ito. So this is the Dareus, no? We have a 34-meter diameter, 500 kilowatt. No? Ang laki na niya, pero 500 kilowatt ang napoproduce. No? Walang, medyo luma na rin itong mga pictures na to. So this is under the US Department of Energy. It's experimental design. I'm not sure if they're already commercially available na Dareus turbine. Maybe for some reason, di talaga siya practical. So 34-meter diameter, 500 kilowatts. Malaki na rin, no? Ilang bahay na rin pwedeng magawa, nito, power up. And then there's one in Magdalena Islands. Hindi ko nalagay kung anong bansa to. But this is also Dareus design. So yung generator nasa ilalim. No? Okay. Yun, merong 4.2 megawatt sa Quebec. Iole, no? This is in Canada. 110 meters. Ayan, 110 meters. 4.2 megawatt. So ito, malamang commercial na to. Pero tingnan mo sa paligid niya. Nanliliit yung mga yung mga siguro malamang mga 3 megawatts, 2 megawatt. Ano yan? 3-bladed wind turbines yung mga yan. So siya nangingibaga, laki. But it's 4.2 megawatts. Okay, and then there's another example here in Taiwan. Combination ng Dareus sa Savonius. Kung makita mo, may Dareus siya sa loob, sa labas, and then meron siyang Savonius sa loob. Yung sa drag type. This is in Taiwan. Hindi ko lang nalagay kung ano yung output nito. Power output niya. But yan, sa kalye, pwede mo ilagay, no? Sa mga urban areas. Pwede mo silang i-install doon. Okay, other designs, we have the H design.
So variable geometry vertical axis, H design, feathered blades, no? So watt 450 nasa kanan, it's 130 kilowatts, medyo maliit. 25 meters na wind turbine located in UK, no? So 130 kilowatts. Anyway, maganda yan sa mga small communities para power or electrify yung kanilang mga street lights, no? And yung mga hindi energy extensive na mga buildings, no? Okay, the H-rotor straight bladed vertical machine was developed in the 70s to 80s. Nalagay ko ba yung output nito? So matagal na, no? Marami na nag-aaral ng ganito. Pero hindi sila take off pa. Yung three bladed pa rin talaga. So developed in the 70s and 80s. This is a 5 watt. 5W, yun yung pangalan ng modelo. It can run in less than with less than 5 meter per second na wind speed, no? This one is at 4 meter per second. It can produce 110 watts. 110 watts. Hindi, balik. Sir, Hindi, pero mali. range siya. 5 watts. Range yata yan, sir. Tama, range Range. pala. Tama pala. 5 Sorry, 5 to 110 5 watts. po. Correct. 210 5 hanggang 110. 5 watts at 4 meter per second pala. Tapos 110 watts at 15 meter per second. At 15 Nakalimutan ko na. meter per second. Oo, yun pala. Tama. So with 8 DC output, no, 12 volts. Okay, nilagyan ko pa yung presyo. This is around 495 euro. Magkano na yan ngayon? Kung 60 pesos ang euro. So, mga nasa 30,000, no? Yung ganito. Na magbibigay sa'yo ng 5 watts. Kasi sa ngayon, yung speed kanina, sabi ko kanina, yung kinumpute natin, 3 meters per second nga lang eh. So, hindi pa 5 watts yung mabibigay sa'yo. Mag-invest ka ng 30,000. So, dapat ikabit mo yan ng medyo mataas-taas para tumakbo yan, no? Okay? Ito naman sa Antarctica. Medyo mabilis daw ang hangin sa Antarctica eh. So, they have the H-rotor straight blade din, no? HMW 56 installed in Antarctica. So, ito yung kanilang generator nila doon. Okay, it's a 3-bladed H-rotor with a 56 square meter swept area rated at 20 kilowatts, which runs at 9 meter per second. So, kung 9 meter per second, 20 kilowatts power generation, okay na rin, no? Pailaw, computer, pag-charge ng mga laptop. Okay, para dun sa mga researchers na based in Antarctica. Okay, and then what else? Ito, meron tayo 3-bladed din, which is 12 kilowatt naman in Sweden. I think mostly if they're research based, no? I'm not sure if they're commercially available kasi bihira or di pa ako nakakita ng ganito sa Pilipinas. But in other countries, they have, no? They have this, medyo localized nga lang. Pero yun nga, hindi siya practical, I think, kung ganito yung installation sa mga communities. Kaya sinasabi kanina, mostly for private use. Okay, siguro hindi siya profitable. Yun. Sa mga companies, hindi siya ganun ka profitable and it's capital intensive. Okay, so this is yung Sabonius naman, which is the drag type. It was introduced in 1922. Okay, so ang design niya, 2 cups or half drum fixed at a central shaft, no, in opposing direction.
usually has an efficiency of only around 15%. No, it's high torque and low RPM. Yan. So suited to applications such as pumping water and grinding grains. No, meron yung isang picture parang parang nag-grind ng grain sa farm. No. So ito yung ilan sa mga designs. No. Sa Pilipinas baka may mga gumagawa nito, nag-research nito sa mga universities. Yun nga lang, you have to identify ano yung improve mo dyan. Maybe yung materials, no? Or other modification. Ayan. So ito yung ilan sa makikita nating mga Sabonius type sa iba't ibang bansa. Okay. They can even move, no? Fast. No? So may mga fast spinning din. So ito yung sa Akihabara in Japan, Sabonius, less than 100 watts. Medyo maliit lang din. Na installed in close to commercial buildings. We have 220 watts Envirotech V20. Okay, so mostly pampailaw talaga ng mga ano lang to sa mga kalsada. And then we have 50 watts micro, yan, vertical axis wind turbine. Okay, so syempre sa atin maganda rin sana to, no? Commercial pero baka costly din para sa mga ordinary citizens, no? Pero yun, kung maganda yung tamang-tama yung lugar mo, yung bahay mo na palagi medyo malakas ang hangin, magandang meron kang ganito, no? Babawas din sa electricity consumption. Other designs. So there are other designs which are hybrids. No? So for example, we have this Neoga turbine. So it's a hybrid between the Reus and Sabonius. It's also self-starting. Okay. Yung mismong blade design is hybrid, no? Yung blade. So may drag tsaka lift type in the blade design. So medyo ano yan, high level research ang kailangan mo diyan tsaka simulation syempre. Tapos paano mo ipoproduce? Ngayon kasi meron na tayong 3D printers. So posible kaya natin gawin to, no, sa Pilipinas. Kaya lang you have to have the right calculations, no, or right simulation and design. Then we also have itong 3 kilowatt, malakas to 3 kilowatt vertical sail, no, wind machine. It's just an experimental concept. Okay, but 3 kilowatt as claimed, medyo malaki yan. Pero tignan nyo yung design, no, very simple. Kayang-kaya yan kahit sa Pilipinas basta you have the right resources, no, financial and technical resource. Okay, and then we have this, the Ropatech WRE.06 produces 6 kilowatts of power. Okay, and then there's also WRE.03 which is 3 kilowatt naman. Okay, commercial na rin siguro to. Okay, so ano siya no? Para siyang lift type kasi kung titingnan mo yung blades niya, parang kagaya din sa eroplano. Okay, pero medyo mataba siya. Hindi kagaya dun sa ibang mga blade design na maninipis. Okay, pag tiningnan mo naman siya, yung kanyang profile, yung power to wind speed profile dito sa lower right, parang ano no, parang proportional yung speed sa power. Pero syempre may limitation, no, depende dun sa generator. So dito in this example, 3 kilowatts. Kung gusto mong ma-achieve yung kanyang maximum power, kailangan mayroon kang wind speed na nasa 14 meters per second, which is actually very hard to achieve in lower ground. So maganda siya sa mga elevated areas, no, sa bundok, for example. And malaking impact talaga ng wind speed sa power output. Imagine kung nasa
kunyari nasa ano ka, nandito ka ngayon, ang wind speed ay nasa 3 to 4 and halos wala ka na po-produce, no? Less than 500 watts. So, ang laki ng impact ng wind speed talaga. Okay, and then there's this another example, no, ng vertical SolWind 6 kilowatts in New Zealand. So meron tayong 4-bladed tsaka H-type, no, 2-bladed designs. Eurowind, no, similar dun sa SolWind. Hindi ko nalagay kung so this one in Europe. Yung iba naka-install pa sa barko, no? Ito, Eurowind, we have 1.3 kilowatts. Medyo malakas din siya. And then we have 30 kilowatts. Much bigger designs. So ito ay parang lift type blades, no? And ito, I think yung so far, no, yung latest, it's developed in TU Delft, no? So I stayed in TU Delft for a year, no, doing my PhD research sa sandwich program before. Kaya lang nasa ano ako, nasa aerospace, no? Pero di ko alam, baka sa aerospace engineering din to eh. Pero mostly yung sa study ko ay on corrosion. So medyo chem actually, material science. But this one, sa TU Delft din, based on their wind tunnel measurements, they were able to get an efficiency of 85%. No? Imagine they exceeded yung BETS limit. But of course, iba yung design nila. No? Totally different. And syempre may engineering dyan behind that. So halos parang lahat parang gyroscopic siya eh, no? Halos lahat ng wind direction kinukuha niya, no? So this is a Venturi turbine. So it has a 3-bladed daw siya, no? 3-bladed, no, hindi masyadong malinaw yung picture. Pero it's 3-bladed na parang gyroscopic, no? Very unique yung pagkaka-design. And was able to measure, it was able to get an efficiency of more than 59%, no? So, and it can produce 100 to 500 watts. Maliit lang siya pero malakas 500 watts. Kaya lang, kailangan yung wind speed mo nasa mga 10 to 17 meters per second. Medyo mabigat din ang requirement niya. Okay, so same thing, dapat nasa tamang lugar para umandar itong mga micro turbines mo, no? But it's very, very efficient. Okay, so 100 to 500 watts. I think this is the last slide. Meron pa pala. Other designs, Turby. Ito yung parang helical, no? So this is for construction in urban environments. Some vertical axes are installed in skyscrapers, in very tall buildings. Even the building itself sometimes has provision for wind turbines. May mga ganun eh, may mga nakita akong ganun studies na may para may provision mismo yung building para sa mga renewable energy sources. So syempre, pag mataas building, malakas yung hangin doon sa taas. So they have incorporated these kind of technologies. Of course, to produce. Sir, pero sa Dubai po yata yung isang building nila na na meron eh. Sa Dubai po. Oo. Sa Dubai, okay. Kaya nilang mag-budget yan eh. Sa Dubai and maybe some other countries din, meron din. So this is this design is for ayun nga, urban environment. And itong example na to, it runs it produces 3 kilowatts max siguro to peak, and it produces power at for 2.5 a power of 2.5 kilowatts at 14 meters per second. Mabilis din eh, no? Mabilis din yung requirement niya. Mataas din yung requirement niya for wind speed. But
2.5 kilowatts is actually not bad, no? Ano na yan? 2-3 aircon na yan. Okay, pero syempre kailangan mataas mataas yung lugar, no? So you can achieve this wind speed na 14 meter per second. Okay, so I think may mga presentation before na yun nga in-incorporate. At you can also do the simulation. May mga studies ako nakita na saan maganda ikabit yung turbines kapag nasa isa kang area na maraming skyscrapers, no? So kasi yung wind flow, may mga area na stagnant, no? May mga area na malalakas, mabibilis. So may mga ganung studies ako nakita before. So yun, marami kang actually pwedeng ma-explore. Kung gusto mo maghanap ng study na related sa wind energy. What else? Ayan, helical to. Kanina medyo helical, ito talagang helical. So this is 30 kilowatts wind side, no, or WS30, medyo malaki rin to. And malaki rin yung kanyang napoproduce, no, 30 kilowatts. And then other designs, we have the Quiet Revolution. Ayan. So it's 6 kilowatts QR5. I'm not sure if what country is this one. Maybe in the US. Okay. 6 kilowatts, no? Malakas yan, ha? And then, meron concept naman. Vertical offshore concept, aerogenerator. Pero mukhang ano to, ambitious to. But it's a 9 megawatt 144B type na wind generator. Okay. I'm not sure if they have already implemented this. Pero it's a concept. 9 megawatts, so lakas yun, ha? Hindi ko lang alam kung ano yung footprint nito, no? Especially yung sa area na occupy niya. Parang laki-laki, eh. And then we have Windspar, 2 kilowatt Windspar vertical axis gyro mill, the Reus, no? So the Reus type. Ano pa? And then Revolution Air. Dami pwedeng explore talaga, no? Kaya lang yun nga. Pag-aaralan mo rin talaga. At you need to simulate bago mo siya i-fabricate. So 2 or 3 bladed, pwede. We have 400 watts and 1 kilowatt. Pramac, no? Na 400 WT tsaka 1 kilowatt WT models. Hindi lang nakalagay kung ano yung dimension yan, pero baka malaki rin to. And then we have counter-rotating. This one is in the US, I think. So they can yield twice as much power daw per acre sa horizontal axis wind turbine. So they claim to generate 18 watts per square meter. So kailangan marami kang naka-install na ganyan, no? So counter-rotating. Hindi ko lang alam kung ano yung wind speed requirement nito mga to. So we have one in Los Angeles, 3 kilowatt to 5 kilowatt. Malakas din, ha. Pero kumukuha din siya ng medyo malaking area. As you can see in the picture, no, there's a person at the middle. And you have several vertical turbines, no, surrounding the person. Oh, pero 3 to 5 kilowatts, it's quite significant. Okay, Philippines. Okay. Patapos na tayo. Ano oras na ba? Alas 10 na rin, haba, no? Sa Philippines, ayan, small scale wind power. Ito yung nakita natin. Ito yung Japan, yung sa Magnus pa lang. Tagal na nito, 2019. Pero 10 kilowatts, no? Ayan, sa Philippines, we have the Loop Wing. Ewan ko, nag-exist pa to. Loop Wing, tagal na to, 2009. 2 kilowatts. Hanapin nyo nga to kung saan na napunta to. Loop Sir, Wing nakikita ko pa po 2000. yan, sir, sa Marikina po.
Buhay pa 'to? Sa impounding area po ng Marikina yan, eh, naka-install. Yung loop wing Ah, po na yan. okay. So ano pa siya, operating pa hanggang ngayon? Opo, sir. 'Pag nadadaanan ko minsan gumagana, minsan hindi. Mababa lang po siya, eh, parang mga 10 meters lang po. Oh, nice. Okay. Tsaka 2 kilowatt, malakas-lakas din 'yan. Maganda yan interviewin niyo yung mga tao diyan ano. So, ano na yung status niyan and then maybe, puwedeng isang ano 'yan, research topic 'yan 'no. O ma-improve yung design. Sakto ngayon kasi may mga wind tunnels na rin tayo. So looping 2 kilowatts, ito Magnus, nung 2019 naman. I think this is the ano, parang partnership between Japan and ano. Parang ginawa nilang test area ang Pilipinas nung yung Japanese group. No, kasi maraming madaming bagyo din sa atin eh, no. So in-install to sa Pilipinas para rin ma-test nila kung it can withstand typhoons. But they claim naman kasi na it can withstand typhoons. So this is a 10 kilowatt vertical axis. Na-news din to eh. Itong Magnus na to. No? So this is Japanese technology. Last na to? Last na ata to. Ito pa pala. Ito mga talagang ano to. Researchers no level Anakata. So 1.5 to 5 kilowatt, 3-bladed design. So parang ano serrated yung blade no. Parang kutsilyo. So I don't know, may reason sila, may science behind their blade design siguro diyan, no. Parang 'yan, serrated na blade. But it can produce up to 5 kilowatts. Yan. Tapos meron tayong first wind turbine R&D lab in Central Philippines. This is in Visayas. Mahirap naman dalhin yung wind turbine doon kung dito ka nagre-research, no? Pero meron sa DOST Pag-asa. Okay, huwag kayong mabahala. Kasi meron, yun nga, yung as mentioned, meron kakatapos lang na Masters MSME na inupuan ko yung defense, no? So, yun nga, is an aeronautical engineer pero MSME yung kanyang masters. Ano naman sa kanya? Efficiency ng wingtip design. So since aeronautical siya, yung nag-innovate siya ng wingtip design to improve fuel economy, no? Or efficiency, overall efficiency ng wings ng eroplano. Okay, so yung kanyang prototype na wing design, dinala niya sa DOST Pag-asa kasi meron dong wind tunnel. Okay, so kung itong klaseng study ang explore nyo, maybe in the future for your thesis work, meron sa Manila. So don't have to travel to Visayas. Okay, this is funded also by DOST. Okay, last na tayo yan. Ayan. Any question? Clarification? Maba tayo, no? Target ko alas 9 lang eh. Question? Clarification? Tapos na natin yung second topic, di pa tayo nakapag-exam. No, hopefully next week makapag-exam na tayo, mag-face-to-face na tayo. Pero sa Taguig tayo ha. I'll give the exam sa Solar. And I'll of course upload itong mga PowerPoint. Very, very soon. Okay. Question? Clarification? Doc, kung sa Taguig po, anong building po kaya? Doon tayo sa office ko sa Chemtech, Chemical Technology. Sa Chemtech. Technology Building. Thank you po. Meron namang mga rooms doon. I-announce ko na lang. Okay? So, anything else? Pwede na nga tayong mag-exam, isang bagsak ng exam eh, no? Isang exam for wind, isang exam for solar para sulit ang biyahe. No? I-upload ko pareho to. No? Opo. Oo.
Sir, kailan niyo po ma-upload? Ah, This today po para makapag-review na kami Oo, makapag-start. itong weekend. Yes. Itong weekend ibibigay ko sige na po. kasi tapos ko na yung topic eh. Sige po, sir. Sige po, Okay, sir. tapos Salamat po. tapos yung presentation natin, parang 13th week na ata tayo, 14th week. So we have more or less four meetings left. So nire-reserve ko yung 2 meetings na natitira para sa presentation ninyo. No, yung mga oral presentation, individual oral presentations. Okay, then so more or less we have 2 more meetings for the exams and siguro mga an additional lecture, no? Then we call this a semester na, no? Okay? So for now, itong konti na lang din yung oras. Pero yun, mag-meet kayo. Ang lalabas ngayon yung inyong group project ay it's a project by pair, no? So you have already topic assignments. So now, I want you to improve your outline. No? So last time we had an activity, no, yung draft outline of your group project, which is a review paper of the topic assigned to you, no? So hindi kailangan general yung topic pwedeng specific. Let's say kung ikaw ay assigned sa wind, so pwede mong explore yung recent technologies on micro scale vertical axis wind turbine. No? So pwedeng ganun, no? Medyo specific kasi ganun naman yung mga review papers. They are discussing specific topics. Okay, so ngayon, improve nyo yung outline ng review paper nyo and then additional information is to per subtopic you have to provide references. So what papers or studies that you would like to discuss on that particular subtopic. So ang gagawin, yung outline under under each subtopic, there's a list of reference materials. Ang paglalagay ng reference material doon, yung title nung paper, yung authors, tapos yung year of publication, and then yung link kung saan nyo dinownload or saan pwedeng ma-download yung mismong paper. So naka-bulletized 'yon. Okay, kunyari subtopic 2.1. So under ng subtopic 2.1, syempre may title 'yon. Nandun yung bulletized entry ng inyong mga reference materials. Okay? So doon nyo ilagay 'yon, yung title, yung authors, yung year of publication, then the link where you downloaded the file or where we can see the paper. Okay? So Sir Ferrer, may tanong po ako. sige. Yung sa presentation pa, I think are we more based on the journal or sa topic? I think sa topic po tayo, di ba? Kasi for example, sa wind turbine, I would like to present more on the design of the blades. Thereby, I can dig in, I can search for more authors, more journals in that topic. Kasi yung parang yung pinapagawa nyo, yung parang magsasabit lang kami ng 3 ba? 3 lang, tapos mamimili kayo? Yung po ba yun? Isa nga lang actually. Isang paper lang. So bale ang mangyayari, Isang paper lang. isang paper lang ang ipe-present, pero ang andon, ang pinaka-objective doon is to present a parang state of the art or recent studies related doon sa topic na na-assign Okay. or topic So, na pinili mo. So, Mm. pwede kaming mag-search pa ng mga ibang journals pero based dun sa topic na yun, parang gano'n po. Kasi kung isang journal lang ang papagbasihan, parang limitado po sa tingin ko. Pag limitado yon kapag doon sa review paper, kasi dapat pag review paper, maraming papers yon, di ba? Pero sa dalawa Opo. kasi ang project isang review paper Okay. which is done by pair, no, yun maganda yun. The more references, the better. So you can Okay po. discuss. Oo.
a lot of things. Mhm. No, pero yung sa individual na oral presentation, isang paper lang para ka lang Mm. nagpe-prepare, para Isang ka lang paper lang. nagpe-present. Correct. Para ka lang nagpe-present sa isang conference na pine-present mo yung study mo, yung research mo, parang ganun lang. Okay, in this case, Okay syempre po. yung sa oral presentation, study ng iba. Pero gusto mo lang syempre Mm. i-share yung recent findings nila doon sa study nila. Sa Okay. topic na yun, sa study na yun. Opo. Oo. So Sige isa sir, lang, malinaw na isa po. lang. Thank you po. Tapos Isa lang po. experimental syempre kasi gusto rin natin magkaroon ng idea na itong study na to maybe can be improved or enhanced ko. For example, if I wanted to do this as my thesis research thesis work, no? Para mabigyan tayo ng ideas din, no? Or Opo. for the lack of term, Sige sir. inspiration, kumbaga. Oo. Mhm. Parang motivation na. Okay? Yes, yes. Opo, thank you. Okay? Sige. Anything else? Clear na yan sa atin? No more questions? Hindi pala nag-appear to kanino sa may bagan. Hindi pala siya naisingit. So no more questions. Okay, so please meet. By pair na tayo ngayon and then discuss how to improve your outline nung inyong review paper and then of course submit a revised outline this time with references na, no, per subtopic. As discussed, yung reference list nakalagay doon per subtopic, include the details such as title, the authors, the year of publication, as well as the link where we can download those or view those paper references, no? Okay? Tapos yung wala pang oral presentation, I think si Charlton na lang ang wala pa. Submit mo na ASAP para ma-check ko yung paper na yon and then once approved, you can also start preparing your 15 to 20 minute presentation. Okay? Sundan naman, no? So si Charlton ay under ano na siya, no? Under wind energy. Wind. Sir, bali Kasi yung ano po, linawin ko lang yung by pair tsaka yung individual dapat ano lang inline ganon. Halimbawa sa 'di ba sa ano po sa kapartner ko si Sir Jasper sa wind. Sa individual din dapat wind lang din po ako ganun po ba 'yun? kasi Okay. para may ano na kayo, may common, parang common May background na common kayo. at saka Pero oo. May base na, may Oo. base. Correct. Pero yung sa review paper, yung group work, pag-usapan niyo kung Dalawa po. anong aspect sa wind energy yung balak niyong gawa ng review. Yun nga, Opo. gaya ng in-example ko, mas interesting sa atin 'tong mga microscale na vertical axis. So, yun yung gagawan niyo ng outline, for example. Opo. Depende sa inyo kung anong mga specific topics under wind energy yung gusto niyong Ang i-explore. i-review po. Correct. Sige po. Wag generic. Sige po sir, salamat. Okay. Sige. Okay. Anything else? Okay na tayo? Okay na po. Okay. Sige. So kung wala nang tanong, I leave you with the rest of the time to talk with your partner how to update yung inyong outline for your final project. Okay? Sige. Just wait for further announcements with regard to the exam next meeting. Okay? Sige. Close ko na to. I'll see you next meeting. Thank you, Doc. Sige po, Doc. Okay. Salamat po. Salamat, class. Thank you. Okay.